Dito muna tayo sa gitna ng Central Square kung saan ang libu-libong tao ay sabay-sabay na lumuhod para magbigay galang sa kanilang pinuno. Nakatayo ang Demon Lord sa kanyang trono ng may dambuhalang autoridad habang pinagmamasdan ang bawat isa sa kanyang mga nasasakupan. Bumanat ang Demon Lord nang may tinig na yayanig sa buong pundasyon ng Divine Cult. Wika ng Demon Lord, itaas niyo ang inyong mga ulo. Sigurado ako na narinig niyo na ang lahat ng balita. Balak ko sanang maghintay hanggang sa Mara Festival, pero mukhang wala na itong saysay ngayon. Nahatulan ko na siya ay sapat na kwalipikado para humalili sa akin. Ang aking pamumuno ay tumagal na ng higit sa isang henerasyon. Habang balak ko pang mamuno hanggat ako ay may kakayahan, sigurado ako na hinahangad ninyo ang pagbaba ng isang bagong Diyos. Marami siyang matututunan sa aking panig, subalit wala na rin siyang masyadong kailangang matutunan pa. Ang inyong bagong Diyos ay kumpleto na. Sigurado ako na hindi kayo mabibigo dahil ipinapakita niya ang potensyal na lampasan ako. Napakalupit na revelasyon. Literal na nagulat ang mga tao sa tindi ng kanilang narinig. Ang bulungan ay mabilis na kumalat dahil hindi sila makapaniwala na ang ating bida ay may potensyal na lampasan pa ang mismong Demon Lord. Muling nagutos ang pinuno ng may dambuhalang presensya. Wika ng Demon Lord, First Guardian, ipasok ang master ng bagong henerasyon. Opo, Demon Lord, sagot ni Mudam bago binitawan ang isang sigaw na yayanig sa buong paligid. Sigaw ni Mudam, successor ng Divine Cult, humakbang pasulong. Dito na sumabog ang pinakamalakas na eksena. Naghihintay si Dong Pil sa may pinto para umalalay sa ating bida habang binubuksan ng mga gwardya ang dambuhalang pinto. Dahan-daang lumabas ang ating bida na si Sorayang habang naglalakad ng may napakakalmadong presensya. Napaka-solid. Nakasuot siya ng isang marangal na kasuutan na para lamang sa isang tunay na successor at ito ay literal na kumikinang sa ilalim ng liwanag. Pinagmamasdan ni Sorayang ang mga tao habang patuloy siyang naglalakad, at ang madla ay manghang-mangha sa tindi ng presensya ng ating bida. Napakabangis. Naglakad si Sorayang pasulong ng may dignidad, handang tanggapin ang kanyang tadhana bilang bagong Diyos ng Divine Cult. Yanig ang buong pagkatao ni Sorayang sa tindi ng atensyon na kanyang natatanggap. Wika ng ating bida sa kanyang isip, masyado akong nabibigatan. Napakaraming tao ang nakatingin sa akin. Sa nakaraang buhay ko, palagi lang akong nasa anino, pero napakalayo na nang narating ko sa pagkakataong ito. Napatingin ang ating bida sa madla at isa-isang namataan ang mga taong naging bahagi ng kanyang madugong paglalakbay. Una niyang nakita ang pamilyar na mukha ni Anghua. Wika ni Sorayang sa kanyang isip habang inaalala ang kanilang mga pinagdaanan. Anghua, ang unang taong nakita ko matapos magising sa Divine Cult, nakapamuhay ako ng maayos salamat sa iyong pangangalaga. Lumingon naman ang ating bida sa kabilang panig at namataan ang squad captain. Wika ng ating bida sa kanyang isip habang inaalala ang kanilang mga naging misyon, Yu Hungriyon, kamukha mo ang inaasahan ko. Marami na rin tayong pinagdaanan ng magkasama. Narating ko ang puntong ito salamat sa iyo. At sa kanyang harapan, nakita niya ang kanyang pinakatapat na gwardya. Napaka-solid na pasasalamat. Wika ni Sorayang sa kanyang isip habang inaalala ang kanilang mga paghihirap, Madong Pil, isa kang maaasahan na parang isang matandang kaibigan. Sigurado ako na kung mayroon akong kapatid, magiging katulad mo siya. Salamat. Literal na napatigil ang mundo nang huminto ang ating bida sa tapat ng trono ng Demon Lord at dahan-daang lumuhad sa sahig para magbigay pugay. Wika ng ating bida, nagbibigay pugay ako sa Demon Lord. Napakalupit na tapatan. Tinitigan ng Demon Lord ang ating bida ng diretso sa kanyang mga mata, at ganoon din ang isinukli ni Sorayang ng may dambuhalang paninindigan. Mukhang ang entablado ay tuluyan ng handa para sa pagpapakilala ng bagong Diyos ng Divine Cult. Hinarap niya ang ating bida na si Sorayang ng may napakaseryosong mukha at binitawan ang mga salitang yayanig sa kinabukasan ng buong kulto. Wika ng Demon Lord, kamangha-mangha. Karapat-dapat kang maging susunod na Diyos ng Divine Cult. Ikaw ang tunay na tagapagmana na matagal ko nang hinahanap. Hayaan mong tanungin kita. Iaalay mo ba ang iyong banal na buhay para sa kapakanan ng kulto? Natahimik ang ating bida ng sandali habang sina Gogu, Elder Yonsim, Juhua, at Hoyosong ay seryosong nakamasid at naghihintay sa kanyang sagot.
Sa ilalim ng dambuhalang bandera ng Demon Cult, binitawan ni Sorayang ang kanyang pinal na tugon. Oo, maikling sagot ni Sorayang nang may matikas na paninindigan. Yanig ang buong paligid sa tindi ng hiyawan at katuwaan ng mga tao. Literal na nakuha ni Sorayang ang loob ng madla habang sumisigaw sila ng Third Young Lord. Napakalupit na eksena, napaiyak sa tindi ng kaligayahan si Anghua habang dahan-dahan naman siyang pinapatahan ni Yo Sangrin. Ngumiti si Yu Hongryun habang pinagmamasdan ang ating bida. Wika niya, "O kinikilabutan ako." Maging ang 3 disipulo at ang mga elders ay hindi maitago ang kanilang katuwaan sa nasasaksihang tagumpay. Sigaw ng madla, "Napakagwapo mo, Sorayang." "Wow, Third Young Lord." Seryosong nakatingin si Dongpil sa likuran ni Sorayang habang binalot siya ng matinding emosyon. Sabi ni Dongpil sa kanyang isip, "Congratulations, young master. Sasamahan kita sa iyong landas anuman ang mangyari." Ngunit sa gitna ng dambuhalang selebrasyon, isang nakakangilabot na presensya ang biglang naramdaman. "Wow! Napakahusay mo, Sorayang." Sigaw ng mga tao, pero biglang may lumitaw na dambuhalang paa ng halimaw na nagpatahimik sa lahat. Literal na napasinghap ang mga tao nang binalot sila ng takot. "Ano yun?" Gulat na tanong ng madla. "Uwak, mga halimaw. Isang tigre ba yan? Isang fox? Isang gintong fox? Napakabangis." Isang dambuhalang golden fox at white tiger ang dahan-daang lumitaw at naglakad sa gitna patungo sa kinaroroonan ng ating bida. Ngumiti ang fox na tila binabati ang ating lodi sa kanyang bagong tungkulin. Hinarap ni Sorayang ang fox at dahan-daang hinaplos ito. Wika ni Sorayang, "Kamusta ka na?" "Salamat sa pagdating, Goldie." Literal na napatigil ang mundo ng mga tao sa tindi ng gulat sa nasasaksihan. Wika muli ni Sorayang habang tumatawa ng bahagya, "Haha, pasensya na, pasensya na. Gayunpaman, mabuti at naging maganda ang oras nyo kasama ang Tiger King." At bilang huling hirit, tumingin ang fox ng diretso sa Demon Lord habang ang bawat segundo ay puno ng tensyon. Napakalupit, mukhang maging ang mga dambuhalang nilalang ay kinikilala na ang pag-angat ng ating bida. Pinagmasdan ng Demon Lord ang Golden Fox nang may matalas na titig habang binalot sila ng tensyon. Wika ng Demon Lord, "Ang Jackal, mas lumaki na ito." Napakalupit na eksena, tinitigan ng Golden Fox ang Demon Lord gamit ang kanyang nagniningning na mga mata na tila may ipinahihiwatig na babala. Bumanat muli ang Demon Lord nang may dambuhalang presensya, kasing bagsik pa rin gaya ng dati. Isinama ba nito ang tigre ng Beast Palace Master? Hinarap naman ng ating bida na si Sorayang ang White Tiger nang may napakakalmadong tono. Wika ng ating bida, "Dumating ka rin pala. Salamat sa pagbati." Literal na napatigil ang hininga ng madla nang tumitig ang White Tiger sa ating bida at nagpakawala ng isang nakabibinging ungol na narinig ng lahat. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng determinasyon, "Hindi ko na kailangang magpigil pa." Ang Righteous Heavenly Alliance at ang Steel Blood Fortress. Sa wakas, may babagsak ko na ang dalawang organisasyong yun. Ano sa tingin mo, matanda? Nararamdaman mo na ba ang iyong papalapit na katapusan? Simula pa lang ito. Samantala, lumipat ang eksena sa Alliance Garden kung saan ang kapayapaan ay tila isang ilusyon lamang. Namumulot ng bulaklak ang Alliance leader na si Dan Sehong habang binalot ng misteryo ang paligid. Wika ni Dan Sehong, muling namukadkad ang 10-colored joy flower. Ngayon, 5 sa kanila ang bumubuka kapag nagtanim ako ng 10. Napakagandang pakiramdam, ngunit biglang bumasag ang katahimikan nang sumugod ang isang mensahero patungo sa kanya. Nagmamakaawang balita ng mensahero, mayroon pong apurahang ulat. Ang pinuno ng Mount Hua sect ay sapilitang pumasok sa Alliance Leader Pavilion. Napakalakas niya kaya hindi namin siya nagawang pigilan. Napakalupit na reaksyon. Nanatiling kalmado si Dan Sehong at Winika, "Ganoon ba? Mayroong tamang pagkakasunod-sunod ang mga bagay, mukhang naging isang tao na siya na hindi na kayang kontrolin ang kanyang sarili. Mukhang maging ang tanyag na Mount Hua ay patungo na sa kanilang pagbagsak." Yanig ang buong lugar. Ang bulaklak na hawak ni Dan Sehong ay literal na nagsimulang mag-evaporate at maglaho sa hangin. Hinarap niya ang nanginginig na mensahero ng may nakakangilabot na presensya at winika, "At ikaw, bakit hindi mo nagawang asikasuhin ang isang bagay na kasing simple nito?"
Gulat ang tanging naisagot ng mensahero na basang-basa na ng pawis sa tindi ng takot. Napakabangis. Mukhang ang mga anino ng kaguluhan ay nagsisimula ng gumalaw sa bawat sulok ng Miriam. Binitawan ni Dan Sahong ang isang napakalamig na babala bago harapin ang dambuhalang kuryosidad ng mga nasa paligid. Wika ni Dan Sahong, kapag nangyari uli ang ganoong bagay, pagbabayaran mo ang mga kahihinatnan. Samantala, sa gitna ng Righteous Heavenly Alliance Pavilion, literal na nayayanig ang bulwagan sa tindi ng galit ni Hong Sanja. Umaalingaw ang kanyang boses sa bawat sulok ng pavilion. Sigaw ni Hong Sanja, nasaan ang Alliance Leader? Bakit wala pa siya rito? Ano? Kasi, pilit na sagot ng guard habang nanginginig sa takot. Pero hindi na nakapagpigil ang pinuno ng Mount Hua sect at muling bumulyaw, ano ang ginagawa ninyong lahat? Dalhin siya rito. Pakiusap, kumalma kayo, sir, pakiusap ng guard ng may pag-aalinlangan. Dito na sumabog ang galit ni Hong Sanja. Sigaw niya ng may galit, ano? Ang lakas ng loob mong makipag-usap sa pinuno ng Mount Hua sect sa ganyang paraan. Yanig ang buong lugar nang sa wakas ay dumating na ang Alliance Leader. Wika ni Dan Sahong habang naglalakad ng may napakakalmadong tono, napakagulo. Agad siyang hinarap ni Hong Sanja ng may nanlilisik na mga mata. Wika nito, Alliance Leader. Magpaliwanag ka, ang Zhongnan sect. Paano mo kami nagagawang hamakin ng ganito? Dahan-daang umupo ang Alliance Leader sa mesa at tiningnan ng mga gwardya ng may awtoridad. Maaari na kayong umalis, maikling utos ni Dan. Opo, sir. Mabilis na sagot ng mga gwardya bago lumabas. Bumanat si Dan Sahong ng may seryosong mukha, kumalma ka at maupo. Ngunit sumigaw si Hong Sanja ng may pighati, sa tingin mo ba ay makakakalma ako ngayon? Ito ang Alliance Leader Pavilion. Huwag nating itaas ang ating mga boses, malamig na tugon ni Dan Sahong. Literal na ibinalandre ni Hong Sanja ang kanyang kamay sa mesa sa tindi ng puot, dahilan para tumapon ng tsaa mula sa tasa. Alliance Leader, sigaw niya habang gumugulong ang tasa sa ibabaw ng mesa. Nanatiling tahimik ang Alliance Leader habang pinapanood ang bawat galaw ng kausap. Dito na inilabas ni Hong Sanja ang kanyang dambuhalang hinaing, pinahintulutan mo ang mismong escort agency na nasa ilalim ng aming kaanib sa loob ng maraming henerasyon na pumirma ng kontrata sa Zhongnan sect. Ano ang ibig sabihin nito? Napakalupit na sulyap. Dahan-daang pinulot ni Dan Sahong ang tasa at binitawan ang mga salitang tumatagos sa dangal ni Hong Sanja. Wika ni Dan, itigil mo ang pagbibigay ng kahihiyan sa iyong master at maupo ka. Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang tapatan na magpapayanig sa pundasyon ng buong Orthodox Miriam Alliance. Dahan-daang nagbuhos ng tsaa si Dan Sahong sa tasa at binitawan ang mga salitang tumatagos sa dangal ng kausap. Wika ni Dan Sahong, maging ang iyong master ay hindi naglakas ng loob na itaas ang kanyang boses sa loob ng Alliance Leader Pavilion. Kung muli kang aarte ng kahiyahiya sa harapan ko, kukunin ko ang iyong mga karapatan bilang elder. Napakalupit na presensya. Inilapit ni Dan Sahong ang tasa patungo kay Hong Sanja kasabay ng pagpapakawala ng kanyang dambuhalang chi na tila wawasak sa buong silid. Literal na naramdaman ni Hong Sanja ang matinding sakit habang ang kanyang kamay ay nanginginig ng hindi kontrolado. Ungol sa sakit ang tanging naidaing ni Hong Sanja sa tindi ng dambuhalang pressure na bumabalot sa kanya. Hinarap siya ni Dan Sahong ng may napakalamig na titig at binitawan ang pinal na utos, maupo ka. Napakabangis. Mukhang ang entablado ay tuluyan ng kontrolado ng Alliance Leader sa tindi ng kanyang hindi matatawarang kapangyarihan. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.